male-maletang pera. I repeat, male-maletang pera. Yan ang isiniwalat sa linggong ito ni dating Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan na si Bryce Hernandez, na di umano dinadala nila sa bahay mismo ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kickback daw ito mula sa kinorakot na pondo ng gobyerno na aabot na hindi lang milyones, kundi bilyong piso. Magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. So mga 1 billion po yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. So yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver? Yes po. Para makabuo nito, kailangan mo ng 1 milyong piraso ng 1,000 peso bill. Kapag inilatag ito ng magkakahilera na isang layer lang ng 1,000 peso bills, kaya nitong takpan ang 1 ektarya o halos kalahati ng Araneta Coliseum. Samantalang para kitain ang 1 bilyong piso ng isang minimum wage earner sa Maynila na sumasahod ng 695 pesos kada araw, kailangan niyang magtrabaho sa loob ng 4,000 taon. Isa pa sa mga nakakakulo ng dugo na inamin ni Hernandez, lahat daw ng mga proyekto ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, substandard. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. At hindi lang daw mga politiko ang nakatatanggap ng kickback, pati mga opisyal ng DPWH. Nitong Miyerkules, na-interview ko ang bagong talagang kalihim ng DPWH, si Secretary Vince Dizon. Kasama niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na na-appoint bilang Special Advisor at Investigator ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure. Secretary, nakakalula ho yung sa Bulacan eh. Kasi sabi ho mismo ni Bryce Hernandez, lahat daw ng proyekto sa Bulacan substandard. At lahat yan may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. Bakit naman ho nagkaganon kaya? Greed, I think ang first step. Kailangan matakot ang mga gumagawa nito o posibleng gumawa nito. Ang problema dito sa nangyari kay Mendoza, Hernandez, Alcantara, wala silang takot eh. Para ipaglantaran mo yung ninakaw mong pera, magkasino ka, mawawalan ka ng 100 milyon, 200 milyon. Ibig sabihin nun, wala kang takot. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Kasi umiiyak na ko ngayon si Alcantara. Natatakot na raw ho siya for his family. Ano reaction niya, Bruden? Kasalanan naman niya yan eh. At may freeze po kayong mga assets nitong mga to. Yung mga nagsusurrender po ng luxury cars, etc. Kasama na po yan, yung accounts nila, yung mga kotse nila, iba pa nilang assets, pati ho yung mga real property. Sabi ho ng Pangulo, hindi enough yung makasuhan, makulong. Kailangan maibalik yung pera. Ano mangyayari ho doon sa mga luxury cars? Lahat po yan, ipapa-freeze na po yan ng AMLAC, totaling almost 500 million. Isusubasta ho ba yung mga kotse nyo? Eventually? Eventually po. Itong mga nakang araw, ako po yung nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Sa hearing sa Senado, ikinanta ni Henry Alcantara, dating District Engineer ng Bulacan 1st District at naging OIC Assistant Regional Director din sa Region 4A, ang mga di umano politikong nakatransaksyon niya. Kabilang sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa.
Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo naman, idinawit sa anomalya sina Senator Cheese Escudero at dating Senador Nancy Binay. Itinanggi nila ang mga paratang. Pero kapansin-pansin na ang madalas na didiin sa maraming testimonya ang pangalang ilang linggo nang nababanggit at pilit na pinagpapaliwanag. Pero nananatiling MIA o Missing in Action. Who was the APRO chair? That was Zaldico. Congressman Zaldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Ang pangapat po, si Congressman Zaldico. Si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico na kamakailan lang napag-alamang nagmamay-ari rin pala ng mga helicopter at mga eroplano na ang kabuuang halaga 4.7 billion pesos. Why does he keep figuring out po dito sa investigasyon? May tisog na ho ba kayo evidensya against him? Oo naman, meron na. Very consistent yung involvement niya sa katiwalian. Allegedly muna. Oho. Pero mapapatunayan naman niya kasi talagang sa mga nakikita namin, nandun lagi yung kanyang fingerprint. Kaya hintayin na lang natin siguro na ma-file yung case. Si Zaldico, negosyante mula Albay sa Bicol, founder ng SunWest Group of Companies na kasama sa mga pinangalanan ng Pangulo na isa sa mga top contractors ng flood control project sa gobyerno. Meron siyang construction firms, hotel, luxury resort, subdivision, pati na memorial gardens o sementeryo. Pero taong 2019, nag-divest na raw siya sa SunWest. Hindi na raw siya nagmamay-ari ng kumpanya. Bawal kasi para sa mga nasa gobyerno. Gayunman, nananatili siyang shareholder. Ang kanya namang kapatid na si Christopher Co, dati ring kinatawan ng Ako Bicol Party List. Ang kanilang kapatid na si Diday, Vice Governor ngayon ng Albay. At ang pamangkin nilang si Angelica, dati ring kinatawan ng isa pang party list, ang Barangay Health Wellness o BHW. Mula 2019, si Zaldico ang umupong party list representative ng Ako Bicol. Simula 2022 naman, siya ang naging chairman ng pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso, ang Appropriations Committee, na siyang nagpasa ng budget ng gobyerno. Honorable Elizaldico? Dahil sa kanilang posisyon, kontrolado ng mga ko ang maraming proyekto sa Kabikulan. Pero ayon sa aming pananaliksik, ang ilan sa mga proyektong ito nababalot di umano ng kontrobersya. Sa videong ito, nakuha nito lang August 30, makikita ang grupo ng mga estudyanteng nag-eensayo sa stage ng Peñaranda Park sa Legazpi City. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagsasayaw, ang removable canopy o bubong nito biglang bumigay. Bumagsak. 7 mga estudyante ang nadaganan. Kabilang na rito si Andrew na nagtamo ng 2 malaking sugat sa kanyang ulo. Kaya siya nagkaroon ng internal bleeding o pagdurugo sa utak. Para talagang tulala na hindi man nakakakilala talaga. Tranta ko tapos nervous na nervous, sir. Nung nakita ko, baka kung anong mangyari sa anak ko. Sa awa ng Diyos, himala siyang nabuhay. Last practice na po sana namin yun, mga 5 po. Tapos, bigla pong umulan ng malakas, kaya may nag-crack daw po. Bigla na lang po siyang bumagsak. Bumagsak talaga? Hindi na po kami nakapag-react. Wala na po akong naalala. Enero nitong nakarang taon nang sinimulang i-renovate ang Peñaranda Park. Kabilang nga sa ginawa rito ang paglalagay ng retractable canopy bilang bubungan ng stage. Retractable means tanggal-tanggal lang po. If we have event, lalagay natin. After that, aalisin. Nung time na yun po, i-inspectionin. Umulan. Medyo may load ng tubig. Siyempre, hindi makikerry kasi it's a retractable
Ang budget na inilaan para rito, 96 million pesos. Ang mga kontratista, High Tone Construction and Development Corporation at FSCO Builders na pagmamay-ari ng pamilya ko. Pero depensa nila. The retractable roofing was scheduled for final inspection last week. Unfortunately, the inspection was postponed. Regarding inquiries on the design and technical specifications, we defer to the DPWH. Kung yun okay sana, walang mangyayari sa mga estudyante na ganun eh. Hindi sana yun babagsak. Paano talaga kung may nangyari? Eh di, paano na yung pangarap ng mga estudyante? Parang hindi naman po namin yun deserve kasi galing po yun sa tax eh. Kaya dapat inayos po nila para wala pong nangyayaring ganito. Na-experience po namin na trauma, tas yung na-experience ko pong sakit doon sa hospital, hindi naman po yun maano lang ng pera lang po. Sa bayan naman ng Virac sa Catanduanes, na parte pa rin ng Kabikulan, may pinasinayaang proyekto ang Ako Bicol Party List noong January 2024. Isang 6,000-seater coliseum sa loob ng Catanduanes State University. Malaking boost po ito for the economy of the island. So far, yan yung magiging largest venue na pwede nating pagdausan ng mga conferences, conventions, and many others. Ang budget na inilaan para sa Phase 1 ng construction, 98 million pesos. 244 million pesos naman para sa Phase 2. Pero makalipas ang isang taong construction, heto ang lagay ng Coliseum ngayon. Mga bakal pa lang na pundasyon ang naitatayo. Ang kontraktor ng Phase 1 ng proyekto, ang High Tone Construction Company pa rin na itinatag ni Christopher Ko, kapatid ni Zaldi Ko. Yung Phase 1 as per our Project Monitoring Unit or the PMU, 84 to 90% finished. But the substructures are there. Wala pa po kaming report na natatanggap sa DPWH regarding the development or status of the Phase 2. Kaya ang Coliseum hindi pa nila mapakinabangan na malaking tulong daw sana para sa mga estudyanteng katulad ni Lester. Parang hindi ko man lang naranasan na magamit yung Coliseum as a student dahil graduating na po ako ngayong taon po. If we are going to look at the timeline way back December 2023, medyo may pagkadili na nga ng konti if we are referring to the number of days. Sila naman yung DPWH region ang nag-i-implement nito. Medyo nahihirapan kami na medyo inaabot pa ng, say, weeks bago kami makareceive ng response from our counterpart, which is the DPWH. Hiningan namin ng pahayag ang DPWH Region 5 pero hindi sila tumugon. Kung ano yung budget na inallocate, dapat gamitin natin yung pondo sa tama. Mula sa Engrandeng Coliseum na hindi matapos-tapos, sa simpleng kalsada naman sa isang barangay, parehong proyekto, parehong tilap iniwan sa alanganin. Dito sa barangay Kabasan, sa bayan ng Bakakay sa Albay, may inilaang 100 million pesos na budget para sa paggawa ng konkretong kalsada na may habang halos 2 kilometro. Sa record ng DPWH, completed na ang status nito noon pang 2022. Pero sa pagbisita ng aming team sa barangay, ito ang kanilang nadatnan. Kalsadang hindi natapos. Tila pinatag lang at binuhusan ng graba. Kaya naman ang pagdaan dito, kalbaryo. Yung mga bato, madulas, kaya nahirapan talaga sila. Hindi maiwasan na may na-aksidente. Kahit mainis mo po kayo magalit, wala naman po kayo magagawa kasi wala naman sa amin yung mga nagtrabaho, iniwanan dito. Ang iniisip ko lang, yung bakit hindi pa na simento, hindi pa concreted. Bakit na ilagay doon na completed? Kung maulan, madulas. Lalo na kung may patay, siguro kung galing doon sa ilang barangay doon, bababa. Kung minsan lalong na double accident kasi yung dadal ng pasyente, kung minsan nadudulas. Mahirap at nakakaawa talaga.
Isa sa mga napeperwisyo ang teacher na si Edith. Simula umaga, tuwing kami ay papasok ng school and after school po. Doon po talaga kami dumadaan at wala pong ibang daan. Sacrifice po talaga. Tsaka yung gastos po sa motor. Yung maintenance po, yung sa gulong, madaling masira po. Yung mga bato nga po, sir, so matutulis din. Ang proyekto iginawad din sa SunWest Construction and Development Corporation at Hightone Construction na parehong pagmamay-ari ng pamilya ko. Ang DPWH naglabas ng pahayag tungkol dito. It must be emphasized that this is phase 1 of the undertaking. The scope of work covered is limited to road opening and protective structures. The road concreting is programmed to be funded in the succeeding years. Ang galit ng kapitan ng barangay Kabasan mas lalo pang sumidhi nung nadiskubre niyang sa kabilang bayan ng Santo Domingo, may isang barangay na nabigyan ng mahigit 1 billion pesos na budget para sa road construction. Gayong 1,000 lang ang bilang ng mga residente doon. Ito ang barangay Alimsog. It's a fishing village in Santo Domingo with around 276 families. And maglalagay ka doon ng 750 million na road. So nakakapagtaka, saan papunta yung road na yon? Pag-abot po dyan sa budget o kaya amount po ng mga project, wala po ako dyan na knowledge. Sa aming pananaliksik, isa lang ang road construction project na nakalaan para sa Barangay Alimsog sa 2024 NEP o National Expenditure Program. Ang budget na ibinigay daw para sa Barangay Alimsog, 5 million pesos. Pero pagdating sa GAA, ang iisang proyekto para sa barangay na ito, naging 6. At ang naunang 5 million pesos lang na inilaan, naging 1.1 billion pesos. Parang magic! Dito sa bicameral committee na to, nangyayari ang mga insertion, no? Dahil nga bantay na bantay tayo dun sa debate, dun sa lower house at saka sa upper house. Pero kadalasan, pagdating sa bicameral, hindi na natin masyadong nababantayan. Kaya nga isa sa mga panawagan namin, ilabas sa publiko yung bicameral committee report ng 2023, 2024 at 2025. Binaybay ng aming team ang ginagawang coastal road ng Barangay Alimsog. Putol na siya, yung kalsada, no? Dito naabutan nila ang mga truck na may nakasulat na Hightone Construction Company. Meron ding maliit na field office ang DPWH. Walang tao. Walang masyadong mga kabahayan at sasakyan sa lugar. Pero ang kalsada, 2 lanes at kompleto pa ang street lights. Matapos ang ilang minuto, narating ng aming team ang dulo ng kalsada kung saan naroon ang isang maliit na rest house. Sa hindi kalayuan, may isang yate na nakadaong sa isang sementadong pantalan. Ayon sa caretaker, ang rest house daw na ito at yate pagmamay-ari ni Greg de la Cruz na dati raw personal assistant ni Congressman Zaldico. Kung titingnan mo, may vested interest using the people's money to benefit not really the people. Lalong-lalo na kung ang contractor ay yung firm mo rin. Tatanong ang mga tao, bakit daw doon? Wala naman na magkinginabang doon, walang dadaan. Ano daw yun? For private, personal use. Nandito, maraming nangangailangan. Hanggang sa binubuo ang ulat na ito, patuloy naming sinubukang kuhanan ng pahayag ang kampo ng mga ko, pati na si Greg de la Cruz, pero wala silang tugon. Samantala, balik tayo dito sa Maynila, kung saan nga nag-inspeksyon si Mayor Magalong, si Secretary Dizon, pati na ang Mayor ng Maynila, si Isko Moreno. Ganyan na po kalalim ngayon ang baha dito. Secretary Dizon, kayo po, kamusta? Frustrated. Slowly nakikita natin yung talagang dumi at gulo dito sa ensyang to. No? Ang nakakalungkot lang talaga, yung kawalan ng malasakit sa mga dapat nagbebenepisyo dito sa mga project tulad ng ganito. Parang baliwala eh. Tatalo na ako dito. Kapag nga sabihin ko sa inyo, muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years eh. Sabi nyo raw, gusto nyong tumalon. Kasi 8 years na daw yung tulay na yon na nakatenga.
Pero hindi pinondohan. Instead, ang pinondohan, yung mga flood control na wala namang saysay. Ginagawa ng gatasan. Gatasan, milking. Gatasan na itong DPWH. Nagulat nga ako na it's no longer human-centric, it's about pocket-centric. Hindi ko kaya sinadya na guluhin Ay sigurado pong sinadya. para mas Sigurado. makakurakot sila? And this has been going on, ma'am, for years. Maybe decades. Mayor kayo, be careful what you asked for. Ayan, nilagay ho kayo sa ICI. Paano ba yon? Napakahirap pala kasi meron akong trabahong mayor, tapos meron pala akong trabahong ICI, tapos kailangan ko pumunta sa field din, investigation. Pero tag team ho yata kayo madalas ngayon, Mayor. Ang trabaho ko magdala ng gamot, baka tumaas yung blood pressure. Hindi nagsasama lang ko kami ni Mayor. Kasi yung ngayon, ang role po ng DPWH ngayon talaga is mag-provide ng information, documents, ng ebidensya sa ICI. Ang mahirap na trabaho ni Sec Beans is involved siya sa fraud audit. Kailangan din niya siguraduhin na yung mga infrastructure projects tuloy-tuloy. At ang masama pa, hindi niya alam kung sino ba pagkakatiwalaan niya. Ang importante dito, malaman natin, mapanagot natin, maayos natin, and then yung mga importanteng proyekto, roads, bridges, classrooms. Yes. Kailangan maayos natin. So para ho kayong evidence gatherers, ganun po ba? Ako ang evidence gatherer o collector. Si Sec Beans naman, being the head of DPWH, tinitingnan niya mabuti kung ano ba yung nangyari rito para at least alam niya kung paano niya i-manage. Sorry, Mayor may mga criticisms kasi against you. May project din po pala yung mga diskaya sa Baguio. Ano sagot niyo doon? Unang-una, ipinapa-third of party audit ko na nga eh. Sabi ko, 2022, katapos back ang namili dyan. Hindi po ako namili dyan. Hindi ko alam na yung St. Gerard na yan, diskaya siya. Kaya siguro, imbestigahan na lang ng isang third party. Ito ho ba yung tennis court? Pero minor lang yung defect. Yung paglalagay lang ng pavement, yung painting, kasi mapakbak. The rest, yung structure talaga, patibay, maganda pagkakagawa. Kaya lang, nagiging political issue lang at ginagawang distraction. Pupuntahan nyo rin po ba yung mga flood control project sa Davao? Na malaki rin daw po nakuha nilang pondo. Napunta po kami. So no colors din po itong inyong investigasyon? Lahat na flood control project all over the Philippines, pipilitin namin punta. Nitong Huwebes, Davao Occidental naman ang pinuntahan ni Secretary Dizon at ni Mayor Magalong kung saan di umano maanumalya rin ang proyekto. Bakit ka nagbayad ng hindi complete? At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Kung kinakailangan, maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. Secretary, tinanggal po sa budget nyo yung flood control. Ang laki ho yata yung nakaltas for 2026. Kaso, ilalagay daw po sa ayuda, sa AIX. Anong reaction nyo ho doon? Alam nyo, ako tingin ko unang-una, masyado po talagang pinagsamantalahan itong mga flood control, quote-unquote, projects na ito. Over the past, I don't know, so many years. Or insertions. Well, whether insertion o hindi, basta kung ghost yan o hindi yan o substandard yan, ibig sabihin, sinayang mo yung pera ng taong bayan. That's better off being used at least sa mga direktang makakatulong sa mga kababayan natin. Di ho kaya tayo lalong malalagay sa peligro po nun na zero budget na ang flood control for 2026? Tingin ko po ang gagawin ko na lang ho ngayon, isisiguraduhin lang ho natin na yung mga hindi gumaganang tulad nito o yung mga substandard na nakita na namin all over, ayusin na lang muna. Mayor, kayo po, may comment ho ba kayo dun sa pag-allocate na lang sa ayuda at AIX nung tinanggal po sa DPWH flood control projects na pera? Ako naman ay pabor doon. Huwag lang hawakan ng mga kongrehista o kaya maghawakan ng lawmakers. Bigay na lang siguro sa DSWD. Yan, bahala ng DSWD na makipag-ugnayan sa local government. Ito ay tunog ayuda at hindi lamang AIX to. Marami pang ibang mga programa na patronage katulad ng Tupad, ng AKAP, ng MyFeed. Itong mga programa na to, discretion ng mga politiko, no, kung sino yung magiging beneficiary nitong pondo na ito, no. So kaya talagang patronage siya. Malakas ang system. Yung names na po na lumabas, yun na lang ho ba yun? O sa tingin nyo marami pa? Baka bigla pang may maglabasan pa. Tuloy-tuloy naman yung aming investigation. Does it stop with him? Si Zaldico lang po ba yung pinaka-guilty? Fine. But that would depend on the
the course of the investigation. What about ex-Speaker Romualdez? Basta susundan natin yung mga leads na. Samantala, nagulat ang lahat sa biglaang pagbibitiw ni Mayor Magalong bilang advisor at investigator ng ICI Biyernes ng gabi. Ito'y kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na reviewin daw ang kanyang appointment sa ICI. Nitong Huwebes, sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado, humarap ang dating sundalo ng Marines, si Orly Guteza, na nagpakilalang dati ring security consultant ng Ako Bicol Party List. Pwede mo bang i-confirm? Idinawit niya si Ko, pati na si dating House Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo. Ayon kay Guteza, male-maletang pera ang dinadala raw niya at ng kanyang mga kasama sa bahay ni Ko, pati na ni Romualdez. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa President at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Binanggit din ni Guteza na may isang kongresista na nagdala naman ng malaki ring pera sa bahay ni Ko, si Congressman Eric Yap ng probinsya ng Benguet. Itinanggi ito ni Yap, katulad din ni na dating Speaker Romualdez at ni Congressman Zaldico. Pero nasaan na ba si Ko? Gayong ipinawalang bisa na ng Kongreso ang kanyang travel clearance at nasa immigration lookout na rin. Wala na raw ito sa Amerika katulad ng unang napabalita, kundi di umano nasa Europe na. Nitong Biyernes, sa isang sulat na pinadala ni Congressman Zaldico kay Speaker Bogie D, sinabi niyang babalik siya ng Pilipinas para sagutin ang mga paratang sa kanya. Sagot naman ni Speaker D, binibigyan niya ng hanggang bukas, September 29 si Ko para umuwi ng bansa. Nakakalula yung dami nung zero nung figures na pinag-uusapan natin. Nakakainsulto dahil sa dami ng pera na pinag-uusapan, binabaha pa rin tayo. Bakit lumala ng ganito kalaki yung perang pinag-uusapan natin? Systemic at complicit na nga itong nangyayaring korupsyon, no? Lalong-lalo na sa DPWH, pero hindi lamang DPWH ang involved dito, no? So kaya ang investigasyon ay nakasentro sa infrastructure, pero dapat hindi huminto lamang sa infrastructure. Palakihin nilang bahay nila, pahirapan nila kami. Ang ultimate na talo ay ang taong bayan, no? Kasi lalong-lalo na yung mga mahihirap na nangangailangan ng suporta talaga ng gobyerno. Kailangan ay hindi tayo bumitaw sa pagbabantay. Galit na yung mga tao at pagod na tayo sa corruption. Paano ho yun kayo ho nagmana ng DPWH? Ang tampulan ngayon ng napakaraming puot, galit. Top to bottom cleansing. Ito talaga overhaul, kumbaga sa makina ng kotse. Overhaul to. Baka nga kailangan pagitan na yung buong makina nito. Naniniwala pa naman ako na majority pa rin maayos. Mula sa limpak-limpak na pera sa mesa sa male-maletang pera na tinawag nilang basura. Tunay ngang may pera sa basura. Kinurakot nga lang.